Nagsumite ng mga ebidensya si Senator Ping Lacson sa Ombudsman kaugnay sa mga manoy ghost project sa Taguig. Handa naman daw si Senator Alan Peter Cayetano na humarap sa investigasyon. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si mobile journalist Mermon Reyes. Mermon, ano raw mga nadiskubre ni Lacson sa mga proyekto sa Taguig? Jiggy, may mga nakalap umanong ebidensya at testimonya si Senator Ping Lacson kaugnay sa flood control project sa Taguig. Ang ilan sa mga ito ay posibleng ghost projects. Kaninang umaga, isinumite ni Lacson ang mga nakalap niyang ebidensya at testimonya sa Ombudsman kaugnay nito. Tinitingnan daw ang posibleng pagsasampa ng mga reklamong plunder, malversation, graft at iba pa. Iba't iba raw ang diskarte na ginagawa sa mga proyekto sa Taguig. Ang isang illegal na reclamation project, halimbawa, pinalalabas umanong lehitimong slope protection structures na may iba't ibang ghost projects. Meron din daw na double appropriation o pagpopondo sa mga proyektong nagawa na. Gumagamit din daw ng mga recycled na larawan para palabasing kumpleto ang mga proyekto. At kontrolado raw ito ng iisang tao mula pa noong 2019. Pero hindi naman tinukoy ni Lacson kung sino yan. Pero alam naman din natin, Jiggy, na matagal nang nakapwesto sa lokal na pamahalaan ng Taguig ang mga Cayetano. Inibinunyag pa ni Lacson na umabot sa 14.4 billion pesos ang halaga ng mga proyekto. Inungkat din ni Lacson ang flood control project sa Taguig matapos punahin ni Senator Cayetano ang umano'y lumobo niyang yaman. Pero paliwanag ni Cayetano, inihalimbawa niya lang daw ito sa pagbubukas ng financial records ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Jiggy. Mermon, anong reaction dito ni Senator Cayetano? Jiggy, sa Facebook Live niya kanina ni Senator Alan Peter Cayetano bago mag-umpisa ang sesyon ng Senado, sinabi niyang handa niyang harapin ang investigasyon. Pag-amin ni Cayetano, nagulat daw siya kung bakit ganon ka-big deal ang investigasyon sa flood control project sa Taguig City na kanilang balwarte. Aniya, napakalayo raw nito kumpara sa maanumalyang flood control project sa probinsya ng Bulacan. Gayunman, sasagutin daw ni Cayetano ang mga alegasyon sa tamang proseso at forum. Muli ring nanindigan si Cayetano na malinis ang kanilang record sa pamamahala sa Taguig. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Cayetano. I welcome that because in the same manner that I tell everyone that kailangan ng accountability, honestly, nagulat ako na i-compare sa Bulacan kasi napakalayo. Witness ang buong kababayan namin sa Taguig at lahat ng nagiging bisita ang produkto ng good governance. Makikita nyo naman po talaga yung development. Mermon, natuloy na ba ang kontrasona ni Senator Cayetano? Oo, Jiggy, natuloy itong tradisyonal na kontrasona ng minority sa Congress at lalo dito sa plenaryo ng Senado. Ayon kay Senator Cayetano, hindi raw sapat ang mga political slogan at mga pangako. Kailangan daw ng malinaw na plano para maisakatuparan ng gobyerno ang mga ito. Pakinggan natin yung bahagi ng kontrasona ni Cayetano. Importante yung political slogans. Ngunit napaka-importante po na may shared vision tayo. Huwag tayo gagawa ng goals na hindi naman kayang i-achieve dahil pambobola lang yon. Jiggy, tinukoy naman ni Cayetano ang isyu ng korupsyon bilang pinakamalaking usapin ngayong taon. Nanawagan siya ng tunay na reforma at hindi lang daw puro palitan ng sisi. Tila may pasaring din si Cayetano sa Pangulo. Aniya, si Pangulong Bongbong Marcos ay hindi lang daw presidente ng administrasyon, kundi presidente rin ng oposisyon. Pakinggan natin ang pahayag muli ni Cayetano. There are system changes that can help our country, but it won't happen kung may problema tayo sa demokrasya. Sabi ng Pangulo, I am president not only of my family, and it is worth yung palakpak na binigay sa kanya. But can we add, the president is also not only the president of the administration, he is also president of the opposition. Tiyan muna ang latest mula rito. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mermon Reyes live mula sa Senado. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.